lechon lang din naman ang pag-uusapan, hindi rin pahuhuli riyan ang kabisayan. Ang restaurant na ito sa Makati dinala ang naiibang timpla at lasa ng lechon ng Cebu sa Metro Manila. Ano yung kaibahan ng Luzon na lechon with the Visayas na lechon? Yeah, it's a great question. There's really only two major kinds of lechons, which people don't realize, I think. The lechons from Luzon, wala siyang stuffing. Yung lechon sa Luzon, the one you eat in Manila or in Batangas, ang premium niya yung malambot yung meat, pero kailangan may sauce talaga. May sauce. Kung taga Visayas ka naman, what they're proud of is maraming sangkap in the stomach and then tinatahi. Ang isa sa sikreto ng mas pinasarap na lechon, tinutusok-tusok nila ang balat para mas lumutong. Ang ganda-ganda ng itsura niya. Eh, ang tanong, sa loob din ba? Tingnan natin. Sa loob. So, maganda din. Wow! Look at that! Grabe! Rinig na rinig mo yung pagka-crunchy niya. Ay, ang ganda! You can see that. Tikman natin. Kasi makikita natin, nasa gitna lang natin nilagay yung sauce. So, malalaman nating perfect yung ginawa natin kung pati yung balat ay malalasahan. Ang sarap! At saka nalalasahan mo yung alak. Sunod naman nating titikman ang ipinagbabalaking lechon ng Samar. Naiiba raw ang kanilang lechon dahil ang kanilang bersyon 2-in-1. Ito po, una, ako tayo ng gabi, balatan na ng gabi, tapos lalagay dito sa loob. Ganun lang, ilalagay lang sa loob. Dito. Lalagay po natin yung sibuyas, bawang, menta, black pepper, laurel. Tapos may star anise, salt. Ito, pampalasa na dun sa mismong meat ng lechon. Tanglad po. Okay, tanglad din sa amin. Ito, sibilino, yung onion rings. Sibilino ang tawag dito. Dito sa Calbayog Samar, meron silang ibang version ng lechon. Yung lechon baboy nila, merong lechon manok sa loob. Kakaiba. So, itong lechon na to, nilagyan na natin ng tanglad, ng gabi, ng kamote, at lahat ng mga pampasarap. Pero hindi pa yan enough. Ang gusto ng mga taga-Calbayog Samar, lagyan pa ng manok sa loob. Bakit yung po nilalagyan ng manok yung lechon baboy? Kasi customer po nag-request mas malasa daw yung manok na nilalagay sa loob ng lechon. Kasi naiba po, kasi yung kadalasan na lechon bibilin sa mga labas, parang gusto ng iba, parang maiba naman. So ngayon, tatahiin na natin. So ang mangyayari ngayon dito, yung natural na mga oils and flavor at lasa ng baboy, hahalo siya doon sa kamote, sa gabi, at doon sa manok. So magkakaroon daw ng ibang lasa yung manok at saka gabi. Dahil nalagyan na siya ng tanglad. At yung mga ingredients po natin. Tapos yung mismong flavor ng baboy. Para masigurong malambot at malinamnam ang laman, ang baboy na kanilang inililitsyon, hindi natatanda pa sa 2 buwan. Kaya naman 2 oras lang isasalang sa baga ang baboy. Siguradong malutong na ang balat, luto na rin ang laman. Pati na rin ang manok at gabi sa loob ng lechon. Pagkatapos ng 2 oras, eto na ang lechon natin. Lechong baboy na may lechong manok. Sa loob. Excited na ako. Grabe! Napaka-crunchy. Yun! Patikim nga na isa. Ma'am. Uy! Crunchy! At saka kahit yung balat pa lang, kasi nalalasahan ko yung tanglad. Tsaka kasi yung laman sa loob, yung katas niya lumalabas, kaya nagkakaroon ng lasing. Nga po.
crispy. Sarap. Sa pagpapatuloy ng ating pork dish food adventure, magtutungo naman tayo sa Santa Maria, Bulacan. Para tikman ang crunchy creation nila mula sa pork belly, ang chicharon. Isa sa pinakasikat na chicharon dito, ang The Boys Chicharon. Dalawang klase ng chicharon ang kanilang binibenta, back fat o yung chicharong may laman, at pork belly chicharon. Andito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan at ang katabi ko dito, si The Boy, isa sa mga pinaka-sikat na chicharon makers dito sa Santa Maria, Bulacan. Salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin dito. Salamat din po sa pagpunta nyo rito. Nako, mukhang putok-batok ang araw-araw nyo pala, Sir The Boy, ano? Hindi po. Araw-araw po, kinakain ko rin yan. Wala pa po kayong sakit, Sir? Medyo mataas ang cholesterol. Ipapakita sa atin ni Sir The Boy kung paano yung pagluluto nitong napakasarap na chicharon. So ito pong area na to, sir. Ito yung chopping po. Chopping. Ang una nating iluluto ang back fat chicharon. Hihiwain ng maliliit na piraso ang balat ng baboy. Kailangan may galit ka talaga yung ganong klaseng paghihiwa. Araw-araw, 2 tonelada ng balat ng baboy yung kailangan nila dito sa factory ito para lang makagawa ng chicharon. At dahil naubusan na daw ng supply, hindi na kaya ng supply ng mga baboyan dito sa Santa Maria, ini-import pa nila galing sa Europa, specifically galing sa Spain. Pagkatapos i-chop-chop yung balat ng baboy, dito na tayo, uy, amoy na yung chicharon dito Sinasangkot yan nila po. Yung unang pagluluto. Unang pagluluto, sinasangkot siya. Apo. So, hindi siya deep fry. Hindi po. Yung taba niya, kakatas na. Apo. Yung mantika niya, lalabas na doon sa taba. Gaano katagal po yung sasangkot siya in? Mga 1 oras po yan. Diyos ko, 1 oras, ganyan lang ng ganyan. Okay. Kasi pag hindi niyo po hinalo, masusunog yung ilalim. Pagkatapos isangkot siya, patutuyuin ito ng magdamag. So, pagkatapos pakatasin yung mantika sa taba, ito yung magiging itsura niya. Apo. Tapos kinabukasan, ito po, i-recook naman ulit. Hindi masyadong mainit. Na hindi masyadong mainit. Palalambutin lang para lumambot yung hipo niya, gano'n, no? Dito. Kailangan may pangatlong luto pa. So, tinanggal muna yung mantika. Sa pangalawang luto, pinalambot yung balat. Kailangan malutong ang chicharon dun sa pangatlong luto. Wow! Ayan, nakikita ninyo talagang nag-ano na siya, nagko-curl na siya ng ganon. Ito na yung alam nating itsura ng chicharon. Apo. Ayun! At eto na po. Wow! Ano po yung nilalagay ninyo, sir? Flavoring, ma'am. Kailangan habang mainit, doon nilalagay yung flavoring. Para yung kapitan siya habang basa ng mantika. So, ito na yung ating thrice-cooked chicharon. I-check natin kung talagang kumatas yung mantika nito. Wow! Butas. Ang harap. Tapos kung mapapansin niyo, butas siya sa loob, oh. Kasi Ang ibig sabihin niyan, kumatas na kasi yung mantika. Usually, yung taba, yung balat, meron siya nakadikit na taba. Pero dahil sinangkot siya nila doon sa first cook, ang nangyari, natanggal na yung mantika. Kaya hindi natakot kainin. Hindi na daw nakakatakot kainin. Kung linamnam at takam factor ang labanan, pagdating sa pork dish, hindi pa kakabog dyan ang mga Kapampangan. Dito sa Pampanga na culinary capital of the Philippines, matitikman ang binansagang greatest pork dish on earth ng New York Times. Ready na ba kayong lasapin ang sarap ng sinful yet tasty na sisig? Gawa sa tinadtad na maskara o tenga at mukha ng baboy ang sisig. Isang babae sa pangalang Lucia Cunanan ang nakaisip daw ng isang kakaibang putahe na gamit ang tinadtad na baboy, may suka at kung ano-ano pa. Kaya nga siya tinawag na Sisig Queen. Alamin natin ang original recipe ni Sisig Queen sa Aling Lusing Sisig.
At kasama natin ngayon, si Zenny Cunanan, anak ni Aling Lusing. Anong year ba nagsimula yung Aling Lusing sisig? 1974. 1974, so 43 years, kaedad ko pa. Ako, matanda na pala talaga tong Aling Lusing sisig. At syempre, pag sinabing sisig, ang main ingredient nito ay baboy. Yes, ulo ng baboy. Ulo talaga ng baboy, hindi yung laman. Talagang ito, tapos Anong gagawin natin dito sa ulo ng baboy na to? lilinisin muna natin. Paano, turuan mo ko? Alisin natin yung mga balahibo niya. Yan. I-shave lang natin, Oo, ganyan. oo. Talagang mas masarap ang sisig kapag ulo ng baboy ang ginamit. Yung taba at saka yung laman, nagmi-mix. Hindi siya dry na kagaya ng lagyan mo ng iba, yung puro laman. So isipin nyo na lang, yung ulo ng baboy na patapon para sa ibang lahi, sa atin napakinabangan natin. Kailangan daw munang pakuluan sa loob ng 1 oras ang maskara ng baboy. Pagkatapos, ready na ito para sa next step, ang grilling. Kapag naihaw na, pwede na itong tadtarin. Ihalo ang atay, iba pang pampalasa at syempre, sibuyas. Alam nyo bang kada araw, 2 hanggang 3 sako ng sibuyas ang nauubos dito sa restaurant ni Aling Lusing? At dahil nandito na rin ako, tutulong na rin ako sa pagtatalo ng sandamakmak na sibuyas. Sila kuya at ate, ang mga lumuluha araw-araw. Ba't hindi kayo naiiyak? Yun na po. Ha? Immune na kayo? Pero kapag puting sibuyas, nakikita pa rin. Tatanggalin ko na lang yung pilik mata ko. Okay, game! Di ba ibang isang sako lang ang gawin natin ngayon? Kuya, malapit na maubos yung sako natin. Sibuyas, done! At isang balde ng luha. Ang niluha ko. Yes! Pwede na tayo magluto ng sisig. At ito na ang ating sisig. Original sisig. Recipe pa ni Aling Lusing. Ang isang balde kong luha, sulit naman nang matikman ko ang Aling Lusing's Original Sisig. Tikman na natin ang Aling Lusing's Original Sisig recipe. Ang sarap! Masarap siya dahil ang crunchy-crunchy pa nung sibuyas. Nakakapagpadagdag siya dun sa crunchiness din nung baboy. Very good.